Magandang gabi, si Engineer Diego Abicendario ay Acting Area Manager ng Area Center 6. Unang-una kay Eric, pagka tinawag na Area Center, ano ba yung mga area center ng Kaap? Ano ang ibig sabihin ng mga opisinang ito? Ito po yung mga airports na pinaghati-hati po yan sa 12 areas. Ano? Kamukha itong Area Center 6, 6 na airport pong hawak niyan hanggang Bacolod, Silay. Meron minamanage nitong Area Center acting area manager. Sakop nito ay Panay Island at saka Negros Island, Yes, tama ba? tama po. Tama Okay. po yan. Ngayong gabi, bisita po natin sa Zoom, mga kaibigan, si Engineer Diego Abicendario. Siya po ang Area Manager ng Area Center 6. Engineer, magandang gabi. Welcome sa APA Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong tagapanood at tagapakinig. Ilan ba ang airport na sakop ng Area Center 6 nga pala? Ang alam ko lang kasi Iloilo Airport, lumanding na dyan. Sa Bacolod, ganun din. At saka sa Rojas City. Yung tatlo na yon. Pero alam ko, meron pang mga airport sa Panay at saka sa Negros Island eh. Mayroon pa po tayong Antique Airport at saka yung Katiklan Airport, yung sa Boracay. Yung pong Antique, saan po matatagpuan yan? Sa province ng Antique po. Anong specific area sa Antique kaya, Engineer? Sa San Jose Antique po. San San Jose Jose. de Buena Vista Antique. Tsaka yung Katiklan ay sa Kalibo. Tama? Teka, Katiklan, hindi. Iba yung Kalibo, ano? Katiklan po ay nasa Malay Aklan, yung sa pinakamalapit sa Boracay. Ayun. Yan ang po ang gateway papuntang Boracay. At saka po, iba naman po yung si Calibo International Airport. Iba naman. Kasama rin po sa Area Center 6. Lumanding na rin pala ako sa may Rojas City. Yung bang Rojas City, airport din ba yun na hawak ng Kaap? Yes po, kahawak din po ng Kaap yung Rojas City Airport po. Marami palang airport dyan. And among those airports, ang Kalibo ay international category. Tama, Engineer? Yes po, dalawa po ang international airport ng Area Center 6, Calibo at saka Iloilo International Airport po. So, lahat ng mga na sumasakay galing sa mga probinsya ng Antique, Aklan, Iloilo Province, at saka sa Capiz. Tama ba? 4 na probinsya ba? Yes po, apat na Plus probinsya sa... Negros Oriental and Negros Occidental. Hindi po, yung Negros Occidental lang po, yung Bacolod Silay Airport lang po. Okay. Yung hong Oriental, ano na nakakasakot nun? Yung Oriental po, sakop na po ng Area Center 7. Kasama na ng Cebu pala. Apo. Engineer, ano ba mga projects ang pwede nating ibalita sa ating mga listeners at viewers na ginagawa po sa inyong Area Center 6 sa kasalukuyan? Sa ngayon po, mayroon tayong projects dito sa Iloilo. Mayroon tayong rehabilitation project na downloaded po ng DOTR amounting to 190 million. Ito po ay nagpapaganda po ng ating airport at nagdadagdag ng mga pag-increase ng seating capacity ng airport from 753 seats to 1,085. At mayroon din tayong additional escalators na dati dalawa lang po escalators natin, dinagdagan po ng 2 pa. At also, nagdagdag pa rin tayo ng elevators. Yung lumang elevator, ni-repair po natin at saka nagdagdag pa ng 2 pang elevators. At saka nag-repair din tayo ng mga baggage handling system, yung ating PABX, ang fire detection system, at saka po yung mga toilets natin sa terminal naging nire-repair ngayon po at nire-rehab. At saka po mayroon siyang isa pang sa 190 million, mayroon pong dinagdag na mga chillers. Ni-rehab natin yung ng talong, yung i-rehab yung ibang chillers at nagdagdag pa tayo ng 2 pang chillers. So from 5 chillers ngayon nasa 7 chillers na po yung Iloilo. Alin po ba ang mas malaking airport in terms of size ng terminal building? Iloilo ba o Kalibo?
Iloilo po. Iloilo. Iloilo po. Ang Iloilo ay international airport, tama ba? Yes po, mayroon tayong international flights dito, coming from Singapore, Hong Kong, and Thailand. Medyo matagal na ako hindi nakarating ng Iloilo Airport. Mas recent yung Kalibo. Pero yung Kalibo, dyan din dumadaan yung mga papunta ng Boracay. Marami din ang mga flights na dumalanding for Yeah. visitors ng Boracay. Ano po? Yes po, mayroon tayong mga flights diyan sa ngayon. Mayroon tayong coming from Russia and mayroon tayong coming from mainland China. At At saka lalo- mayroon din Korea. At lalo na siguro paparamihan nga kasi papalapit na ang summer. Ano? Yes po, maraming mga bisita tayo na inaasahan. Pero kung domestic yung galing, mas marami po diyan sa Katiklan Airport. Sa Antique ba, yung airport ba sa Antique, ano mga projects ang ginagawa dyan? Kasi unang-una, hindi pa ako nakalanding dyan. But how big is it at saka anong klase ng mga plano ang kayang i-accommodate nito? Sa ngayon po, ang Antique Airport ay nag-operate pa lang po ay propeller type, Manila to Antique. At ito pong airport nito kabubukas lang po ng ating presidente, bagong airport. Napakagandang airport po. So far, nag-ooperate naman ng normal na yan after the opening. Sa ngayon po, nag-ooperate pa po. Mayroon siyang 3 week na flight galing Manila. Oh. Engineer, kung halimbawa sa inyong pagbisibisita sa mga airport dyan, meron ka bang may tuturing na wish list na gusto mong irekomendang gawing project sa alinman sa mga airport na saklaw ng Area Center 6? Sa ngayon po, yung mga wishlist natin ay pagpapaganda pa at pagpapalaki ng airport natin. Lalong-lalo sa mga airports like Iloilo and Bacolod. Kasi po, medyo masikip na po yung areas natin na kailangan talaga na mayroon tayong additional areas. Lalong-lalo na sa Iloilo na parang may dedicated na siya na international terminal. Para matugunan talaga natin yung mga international flights natin halos gabi-gabi. Pero as far as runways, as far as runways are concerned, sa Iloilo at saka sa Kalibo, okay ba naman ang length ng runway natin? Sa length of runway, halos lahat ng runway sa Area Center 6 okay naman po. Nire-rehab po natin ngayon. So mayroon tayong undergoing projects ng like sa Rojas, mayroon tayong asphalt overlay ng runway. Dito sa Iloilo may ongoing din to be implemented na po yung overlay din ng runway, and also mayroon tayong nilaan si Kaap na pondo na buong runway na po ang i-overlay to accommodate much bigger aircraft na like Airbus 330. Sa ngayon, hindi pa pwede yung Airbus A330? Sa ngayon po, hindi siya kasi ang runway po natin medyo kailangan na ng rehabilitation kasi po na 18 years old na po ito. Kumusta naman ang reaction ng ating business community at siyempre ng overall ng community na sumasakay sa ating mga eroplano sa kalagayan ng ating mga airport? Meron ba silang mga request sa inyo to facilitate o kaya iparating sa pamunuan ng CAAP sa improvement ng airport, or are they satisfied sa kalagayan po ng mga airport natin dyan? Sa ngayon po, medyo satisfied naman po sila sa ating mga airports kasi ginagawa po naman ng ating CAAP ang lahat ng makakaya niya to give comfort ng ating mga pasahero. Isa po, engineer, sa mga objective ng ating programa, kaya kami nag-uusap ni Ka Eric Apolonio, si General Zamudio, ay makatulong din tayo sa pag-encourage sa ating mga kababayan to consider entering the aviation industry as a career. Kaya gusto kong itanong sa inyo, engineer, kung sa inyong pagtingin sa mga kasalukuyang sitwasyon, ano ba ang potential o kaya possibility na magkaroon tayo ng mga dagdag na requirements for people to work at CAAP o kaya sa mga airline companies
sa overall aviation industry dyan po sa inyong nasasakupang Area Center 6, Engineer? Sa ngayon po, mayroon tayong mga kailangan pa, especially sa mga technical personnel po natin, na sa ngayon, ongoing po yung mga trainings natin dyan sa Civil Aviation Training Center sa Manila. Like mga air traffic control, navigation system specialist. Yun po ang mga kinakailangan natin kasi parami na po yung mga flights natin na kailangan na rin itugunan ng ating pamahalaan. May tanong ko lang kay Eric Apolonio, kasi Eric, na pag-uusapan natin yung posibleng pagdadala ng mga training programs sa ibang airport sa Manila lamang. May plano ba ang CAAP to open training programs or training courses dyan sa mga airport, specifically Center 6? Tama po yun. Natin yung mga training centers natin at last month nagsimula na po rin sa Cebu, sa Davao, at yung mga malalaking airport po ay kapit natin yung mga training centers para at least hindi yung mga applicants na pupunta pa sa Manila at pa kami na lumalapit doon sa area. Diyan ba, Engineer, sa inyo Center 6 ay meron ka bang alam o would you say anything na tungkol sa possible recruitment ng mga additional para sa CAAP at your own liberty? Alam tungkol sa mga opening sa mga airline companies and other companies involved in the aviation industry? Sa pagkakaalam ko po, yung mga like Cebu Pacific na naghahab na dito sa Iloilo, tumatanggap din sila ng mga mekaniko natin na dito na talaga sa Iloilo kasi mayroon talaga tayo dito na hub na ng isang airline. Saka sa Bacolod naman po ay mayroon tayong training, may flying school po tayo dyan na maraming lumilipad na rin na mga piloto. Yun. Importante yun yung connectivity at saka yung ease, halimbawa, ng transition from training as an aviation professional into possible employment. So, sa inyong lugar, marami din mga flying schools or schools for or other aviation professionals like aircraft mechanics, engineer? Meron ba dyan? Meron din po mga schools dito na nag-offer ng mga aircraft mechanic. Kaya lang po, sa isang international airport po, sa ngayon, bawal na po kasi yung mag-training. So, ang training flights natin ay nasa Bacolod Silay Airport po, na hindi pa siya international airport. So, doon sila nag-training, nag-flying, at saka cross-country sila, Bacolod, papuntang Roja, papuntang Antique, balik sa Bacolod. Yun ang ginagawa nila. Sa Bacolod Airport ang area niyan or Bacolod City? Bacolod sa Silay po, Silay. Sa Silay City. Okay. Yes po. So at least yung pinag-uusapan namin kuminsan ni General Jerry Zamudio na kailangan din nating encourage yung mga eskwelahan, or businessmen or business organizations na mag-isip magtatag ng mga additional training schools kasi kailangan natin ito . Bukod dun sa National Aviation Academy of the Philippines, kung saan kasama si General Zamudio, ay kailangan nating ma-encourage din ng mga negosyante na magtatag ng additional flight training or aircraft mechanic schools sa mga areas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. And I think siguro naman dyan sa area ninyo, siguro may nagde-develop, nagdadagdag ng mga courses and programs. Ano po? Yes po, mayroon man talaga na nag-establish na dito ng mga schools, aviation schools. Mayroon dito sa Iloilo, may 3 yata na aviation schools mismo. Anong mga preparasyon po ninyo, engineer, para sa paparating na summer? Alam ko, maraming mga pasyalan ng turista dyan sa inyo at sigurado magkakaroon po tayo ng increase siguro sa mga passenger numbers, sa mga flights na pumupunta riyan. Ano bang preparasyon ang ginagawa po ninyo bilang area man ng Area Center 6, engineer?
So, sa akin naman ay piniprepare palagi natin yung mga equipments natin na wala pong aberya. Tapos, ginagawa din natin yung pag-schedule ng mga flights ng mga airlines na hindi sila mag-kumpul-kumpul sa isang oras lang para hindi naman po magkaroon tayo ng malaking congestion sa ating terminal. Tanong ko lang, ang mga taga-Kaab ka-Eric, ay nagkakaroon ba ng pakikipagpulong or are you invited halimbawa sa meeting ng mga LGU o kaya city government, Department of Tourism, para pag-usapan ng mga preparasyon tungkol sa tourism season, lalo na ngayong papalapit ang summer. Meron ba kayong mga meeting na ganyan, ka-Eric? Mayroon po at naglo-launch tayo yung mga niyang holidays, ano. Kumukha ngayon yung Semana Santa, ilo-launch natin yung Oplan Biyaheng Ayos sa Semana Santa 2026. So, agapay na po natin yung mga LGUs yan, tsaka yung Department of Tourism at yung mga airline partners natin sa lahat ng mga airports commercially operating sa Kaap. Importante yung ganong klase ng koordinasyon kasi malaki ang papel ng Kaap at ganon din ng mga airline companies pagdating sa turismo. Ano po? Engineer Diego, gusto ko lang unang-una pasalamat sa inyo and sa inyong mga tauhan, and of course, gaano na kayo katagal sa Area Center 6, Engineer? Ako po ay nasa 35 years in service na po. Pero dyan sa pagiging area manager, ilan taon na po? Kakaupo ko lang po. Okay. Ako po ay galing sa isang air traffic controller po. So, ang career ninyo ay mahaba ba sa pagiging air traffic controller? As air traffic controller, around 35 years. Ay, galing. And anong mga areas po ang pinagtrabahuhan ninyo as air traffic controller noon? Dati naka-duty rin ako sa Clark, naka-duty din ako sa Antique Airport. Yan lang po. Ganun pala ang career path ng mga area manager. Congratulations sa mahaba-habang career and we hope you stay healthy para mas mahaba pang paglingkod ang magawa po ninyo sa Kaap. Thank you very much, Engineer. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much. Engineer Diego Abicendario mula sa Area Center 6. Kay Eric, maraming salamat din sa Kaap. Thank you very much sa inyo personally. Yes, maraming salamat po at maraming salamat din sa programa nyo ni General Jerry. Magandang gabi po. Thank you very much at magandang gabi. Kay Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Kaap, Civil Aviation Authority of the Philippines, at si Engineer Diego Abicendario.